enjoy mo na kung ano ang ginagawa mo. Huwag mo edalhin yung pagod kasi pag inagdan mo yung pagod, wala na talaga yun. So dapat enjoy mo na kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo lang papansin, tapos ka na. So dapat pag nagpaka kasi pag nagpagusto ko malinis yung pagpaka. Ilo ko na nga kasi pagkain to. Ayan, ganyan siya. Siopaw, pero yung lagayan is pang hamburger. Okay na yan. Diba? Importante na balot. Diba? May hamburger na siya. May siopaw pa. O, kaso lang yung hamburger, plastic lang. Yung laman, siopaw. Diba? Ganon. Ganon dapat. Double vision. Siya. Kasi sa pagpapacking, kahit pang-attract ba? Pang-attract lang siya. Kasi dapat pagkain na tinitinda mo is dapat talaga attractive. Kahit sa pagpacking, dapat talaga pag nakita ng customer, dapat malinis, attract siya kahit na pangit yung lasa, pero yung packing maganda. O diba, bawi ka na lang dun sa packing kahit na masarap yung lasa ng pagkain. Pero yung sa akin, hindi kayo magsisisi, dahil tested and proven na to die. Diba? Pag natikman mo to, yung siopaw ko, kakalimutan mo kung ano yung nasa isip mo. Yan. Kung dapat kamay lang, pero nagugas ako. No, hindi pwede na hindi magugas. Malinis to ito. Diba? May may permit for city health. Wala akong bulak malinis ako ng pagkain. Ayoko kasi siyempre kumakain din tayo, diba? So, naantay ko pa yung sunod na 5 minutes 10 minutes. Okay, pause muna, pause. Okay, ito na siya, yung second batch. Ayan. Ito na yung kakro. Ayan. Siya. Pangalawang batch. Lalaki, diba? O, tingnan niyo. Diba? So lang mainit pa. Saglit lang. Kasi pag 15 minutes parang alam namin, lalo na pag nakakulugan yung din siya. So siya, gawin mo lang
palpak. Pero, hayaan ko lang. Kasi di na tayo matututo na pag nag-ano ka, na nag-aaral ka, diba? Bakit kung laude ka ba? Siyempre, step by step. Pero pag ano mo talaga, pag gusto mo talaga matuto, kasi ako, dati talaga hindi naman wala ako mga alam-alam sa ganito. Kaso lang, siyempre, sa hirap ng buhay, mga kagabayan, dapat may mga extra income po tayo, lalo na may mga estudyante ay ako. Libre diba? Libre may mga bayad-bayad. Wow! Saan natin yung tutunin? Pag sahod lang, pag empleyado ka, sahod natin ay survive ka lang yan, pang survive ka. Kain ka lang ng minsan na, hindi na tatlong bisis. Only 1 eat na. Pag wala kang extra income, patay. Lalo na pag malubo ka. Dapat talaga may extra income ka. Kasi pag sahod lang, ano mo, kahit mag 1,000 pa, ang bili mo. Tapos kung yung expenses mo naman is over sa sahod mo, tulog ka na lang. Tulog ka na lang na utulog. Tingin ka na lang sa mga gusto mo kayo. Dapat talaga extra income. Hindi lang ano, sahod lang yung asawa natin yung anuhin natin. Talaga dapat sa panahon na yun, dapat talaga mag-diskarte ka. Pag wala kang diskarte, ikaw pa rin ang mag-ano. Talaga may ano ka. Marami kang alam dati pa yan. Sabi na yung mga asawa na sa bahay lang mag-aalaga ng mga bata. Hindi na pwede yan sa ngayon. Biktima din ako sa ganun. Sa bahay lang. Sa bahay lang walang alam. Paano pag bigla namatay yung asawa mo? Ano pa? Yun. Ano gagawin mo? So dapat talaga, dalawa talaga kayo ng asawa yung kumikita. May discount, diba? Biglang namatay ang asawa mo, tapos wala kang alam yun. Pasan mo ang mundo. Sino ba tutulong sa'yo? Yung mga mag-aanak mo. Hindi yan basta kaya hanggang kailan tutulong sa'yo. Isang beses, dalawang beses, isang beses. Alam nga naman na hanggang sa kibuturan. Tulong yan sa inyo. Iyak ka naman. Yan pwede. Dapat talaga kayo gayod. Tapos yung mga anak, siyempre turuan mo mag-anak. Turuan mo din na maging may alam. Hindi na papalanggain mo yung anak mo. Hindi. Dapat talaga yung mga anak is turuan kung paano. Independent. Kasi hindi din natin alam. Hindi natin alam yung buhay natin. Yun yung palagi ko naman sinasabi sa anak ko. Dapat alam nila. Ulit pa rin yung mga anak ko sa mga gawain. Kasi yun ang sabi ko sa kanila. Hindi habang buhay magkasama tayo. What if? Diba? Maraming what if. What if bukas? What if mamaya? What if next time? Diba? Basta maraming what if. Hindi hanggang kailan. Andyan ka lang sa tabi ng mga anak mo. So dapat talaga itutry natin ng mga anak natin. Turuan natin. Paano sila nakasurvive. Kasi hindi naman habang buhay na magkasama tayo. Diba? At least yung sinasabi ko sa mga anak ko, sabi ko, sa ngayon, ang mga yaoming ko o yaw-yaw, para maiirita kayo. Pero darating yung time talaga na maalala nyo, sabihin nyo na salamat kami sa kay mama ko na ginawa niya yung
proud to see na yung mga anak ko very survival. Laki man or babae. Alam nila yun. Ang gagawin kahit ano. Kahit saan sila mapunta, pinag-aagawan yan. Kasi bakit? Mga masisipag yung mga anak. Yung lalaki ko is 26 years old. Actually, may asawa na yung isa kong anak. May apo na ako. Yes! Yes, bro. Kasi yung dalawang babae is 21 at saka yung youngest ko is 17, grade 12. So, yung grade 12 ko, actually, maliit pa yan. Grade 1, grade 2, alam na yan kung paano mag-market. Mag-market sa loob ng bibili yan ng ulam, isda, o ano. Siya na yun. Kasi nag-start ako na maghanap, hinahanap ko yung anak ko talaga. Explore ba? Pero, ano na talaga? Nakapag-isip-isip. Yun na, yung mahirap lang naman sa pag-training sa mga bata. Pag mga maliliit pa. Pero pag okay na, yun. Kahit ano ka na lang, utos-utos ka na lang kasi alam na nila. Parang guide ka na lang. Yun. Kasi yung mga anak ko, pag hindi yan, dati, pag paglinis ng bahay, maghugas ng plato, maglaba, yun, sobrang hirap talaga yan. Pag, lalo na yung lalaki ko, ay naku, ilang tabo yung nabasa bago yan natuto. Pero inayaan ko. Di ko yan sila ini-spoil yung mga anak. Wala. Sunod na yan. Okay, may last pa ako. Okay na, paalam na mga kababayan. Thank you for share ko lang yan. Share.